Totoo ang problema. Totoo ang mga alon na pag-aralan natin yan. Totoo ang mga bagyo. Totoo ang mga dumadaan sa buhay natin. Pero huwag natin kalimutan na ang isang malaking katotohanan pa ay present ang Panginoon at tunay ang Panginoon. At kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari yon sa buhay mo. Thank you, Jesus. Maybe we've made this complicated, more than it was ever meant to be. Hasn't it always been about the same thing? Lord, bring us back to simple things. Will you be the center of it all? My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Teach us to discern the moment when to serve and when to sit here at your
today po, I want us to reflect upon the things na nangyayari po sa buhay natin. Last month po, pinag-usapan po natin yung series po natin na God in the Deep. But as we continue po sa buhay po natin, alam natin na hindi tumitigil yung responsibilities, hindi tumitigil yung mga challenges sa buhay natin, hindi tumitigil yung mga struggles sa ating mga buhay. But today po, I want us to reflect doon sa mga bagay na yun. And as we reflect, ma-evaluate din natin ang ating mga sarili kung saan ba tayo nakatingin or saan ba ang ating perspective. So let me guide you po as we reflect upon the things na nangyari po sa ating mga buhay. Let us read our Bibles po. If you have your Bibles with you, let's open our Bibles in 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 12. Sabi po dito, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. So yung story po natin ngayon ay iikot sa isang hari ng Israel. Specifically sa southern kingdom ng Israel, walang iba kundi si Jehoshaphat. Okay, so para po alam po natin yung story, mula kay King David, napunta ang rulership kay King Solomon, ngunit sa offspring or sa mga sumunod na henerasyon kay King Solomon, na-divide po ang kingdom ng Israel dahil sa pag-disobey din po ni King Solomon. So ngayong na-divide ang kingdom, may northern kingdom at may southern kingdom. Madalas ang pasaway ay yung nasa northern kingdom. Pero ito pong sa southern kingdom, may isang hari na nagngangalang Jehoshaphat na nagpakita na hindi lahat ng hari sa Israel or sa Judah ay masama. Ito po yung plot ng story. Sabi po sa verse 2, some people came and told King Jehoshaphat, King, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Then the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Verse 5 po, then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, prayer niya po ito kay Lord, sabi niya, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before? Kung naalala po natin yung story, nung sila ay pumunta sa promised land, may mga inhabitants, pero si Lord ang nagdala ng tagumpay sa kanilang mga buhay. Sabi po ni King Jehoshaphat, our God, did you not drive out the inhabitants of this land before? Your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and we will cry out to you in our distress. Alam niyo po kung ano maganda na sinabi po dito, and you will hear us and save us. Alam ni King Jehoshaphat yung promise ng Panginoon sa kanya. In verse 10 po, but now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir. Napakarami po nito. Kumbaga nagsama-sama ang puwersa ng mga kalaban. Kumbaga kung nanonood tayo ng mga series o kaya ng mga teleserye, nagsama-sama lahat ng mga villain para patayin or para talunin yung bida. Ang sabi dito, here are men from Ammon, Moab, Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade. When they came from Egypt, bakit po hindi inalaw ng Lord? Kasi ito pong mga tao po na ito, they are descendants of Lot, or they are descendants of someone na sinabi ng Lord na hindi dapat silang paalisin or galawin. But in verse 11, ang sabi po ni King Jehoshaphat, see how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. The title po of our sermon for this morning is Fix Your Eyes on the King. In the story, the king is Jehoshaphat. But here we can see na si King Jehoshaphat, nire-recognize niya kung sinong tunay na hari. Diba ang title madalas ni Lord, King of Kings? Bago masama yung Gentile kingdoms, ang sinasabi na King of Kings ay mula sa lahat ng generations ng mga hari ng Israel. Ang hari ng lahat ng mga hari sa Israel ay walang iba kundi
ang ating Diyos. Maring distracted ka ngayon. Maring punong-puno ng burden ng buhay mo ngayon. Or maring busy ka lang sa lahat ng mga responsibilities mo bilang isang magulang, bilang isang young adult, or bilang isang estudyante. Let me remind you of what we're gonna talk about today. Fix your eyes on the King. Let God speak to you. As we study His Word, let God speak to you. So when we talk about fixing our eyes sa ating Panginoon, at pag binasa natin yung story ni King Jehoshaphat, yung sinabi niya po doon na we do not know what to do, but our eyes are on you. Yung word po na eye, sa Hebrew po, it means ayin. Okay, so yung ayin po, literally, eye. Ang mata po natin, napaka-useful po niya. Yung Hebrew word po na ayin, it literally means eye. But in 2 Chronicles po, it is not just a literal eye na nakatingin sa Panginoon, but it also means focus. Can we say the word focus? Focus, it means attention. Pero yung pag sinabi nating attention, yung buong attention mo ay nandoon sa kasama mo, doon sa kakausap mo. So si King Jehoshaphat at ang bansa or ang kingdom ng Judah, ang attention nila ay sa kung anong sasabihin ng kanilang Diyos. Also po, yung word na ayin, ang ibig na pong sabihin rin sa 2 Chronicles ay ang word na dependence. Ibig sabihin, they are looking sa Diyos na as if they are a children or they are the children na nag-aantay sa kung anong sasabihin ng kanilang parent, na sila'y dumedepende sa kanilang mga magulang sa kung ano ang gagawin ng kanilang mga magulang sa kanila. They are depending sa kung anong gagawin ng Lord. Lord, we do not know what to do, but Lord, our eyes are on you. Ang mga mata namin, Panginoon, ay nasa iyo. Of course po, pag binasa natin plainly, hindi po nakalagay doon, pero yung word po na ayin, it can be connected to another Hebrew word, which is hibit. Can we say that word po? Hibit. Okay, yung hibit naman po, it means to look, to gaze, or to consider attentively. Pero pag sinabi po natin na hibit, it means you are looking on it, you are gazing on it intentionally. Bakit ko po sinasabi yung connection ng ayin na focus at ng gaze na hibit sa araw po na ito? Because sa story po ni Jehoshaphat, meron po siyang tatlong options. Siya ay napapaligiran ng vast army. Siya ay napapaligiran ng mga kalaban sa buhay niya. Meron siyang dalawang options. Una, tumingin sa capability nila, magsettle sa fear na hindi namin kaya to. Ito lang ang kingdom ng Judah, divided ang Israel, hindi namin kayang matalo ang mga taong ito. Sa capability niya. Minsan po, di ba ganun, kapag overwhelmed tayo, we settle or we calculate based on our own capabilities. Naku, paano ko kaya susolusyonan to? Paano ko kaya malalagpasan to? Paano ko kaya madidiskartehan ito? I'm not saying po na kapag may dumating na problema is huwag na tayong kumilos at hayaan nating magpadala si Lord ng angel para itawid po tayo sa problema. But sometimes po, we rely too much. We calculate too much based on our own capability. Pangalawa pong option na pwede niyang makita is yung external threats. Malunod siya sa mga kalaban, sa dami ng mga kalaban sa kanyang paligid. Or pangatlo po is magpatuloy siya na tumingin, magpatuloy siya na dumepende sa kanyang Panginoon. Sa araw po na ito, gusto kong tanungin natin sa ating mga sarili, saan tayo nakatingin? Kanino tayo nakatingin? Na kanino ang mga mata ng ating mga puso? Bakit po mahalaga kung saan nakatingin ang isang tao or kung saan nakatingin ang ating mga puso? Because po, tandaan po natin to, our gaze determines what we chase. Kung saan ka nakatingin, dun ka pupunta. Never pa po akong nakakita or ewan ko po if may naka-experience na po kayo ng isang tao na pupunta siya sa isang lugar, pupunta siya sa kanan, pero nakatingin siya sa kaliwa. Pupunta siya sa Novaliches Bayan, pero dadaan siya sa Commonwealth. Diba? Magdadrive siya, pero nakatingin siya sa likuran. Hindi ka makakarating sa isang lugar. Hindi ka makakarating sa isang destination if hindi ka nakatingin doon sa bagay na yon. Can I hear an amen? So, kung ano ang mga tinitignan natin, kung nasaan ang ating paningin, kung nasaan ang ating perspective, kung ano ang tinitignan po natin, yun po ang ating hahabulin. So, kung ang ating mga puso ay nakatingin sa yaman ng mundong ito, kung ang ating mga puso ay nakatingin sa mga problema natin, kung ang ating mga puso ay nakatingin sa kung anong sasabihin ng mga tao sa ating mga buhay, maaring yung mga bagay na chini-chase natin, yung mga bagay na pinupursu po natin ay hindi
hindi magdadala ng fulfillment sa ating mga buhay, hindi magdadala ng pagbuo ng ating mga pagkatao. Binabasa ko po ito this week as I reflect po sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko sa Ecclesiastes. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, verse 14. Pero nung sabi niya, all of these things are meaningless. Can we say that word, meaningless? So ano pong gusto ko sa ating sabihin sa araw na ito? That when we chase, when we look, when we gaze sa mga bagay sa mundong ito, all of those things are meaningless. Akala natin maganda, akala natin ito makakapagbuo sa atin, akala natin ito makakapag-secure sa atin. Akala natin ito makakapagbuo ng pagkatao natin. Akala natin yung approval ng ibang mga tao ang siyang bubuo sa atin. Yung yaman natin ang siyang magdadala ng magandang kinabukasan sa atin. Pero nung sabi ni King Solomon, all of these things are meaningless. Alam niyo po kung bakit credible yung author po na nandito or si King Solomon po, bakit siya credible? Nakarinig na po ba kayo nung taong nagsabi, naku, hindi naman mahalaga yung mukha, ang mahalaga yung character. Tapos pag tinignan mo yung mukha niya, hindi siya ganun kagwapo. Madalas ang sinasabi natin na hindi mahalaga, yung mga bagay na wala tayo. Nalala ko po dati nung nag-aral po ako sa Bible School, marami mga taong sinasabi nila, hindi naman mahalaga na mag-aral ka sa seminary. And karamihan po ng mga nagsabi na hindi mahalaga mag-aral sa seminary, yung mga hindi po nag-aral sa seminary. Ano po yung gusto ko sa ating sabihin? Madalas ang sinasabi nating hindi mahalaga ay yung mga bagay na hindi natin nakuha. Naku, hindi naman mahalaga yung yaman. Hindi naman mahalaga yung mga material na bagay na yan. Pero kasi wala sila nun. Pero ito pong character na binabasa po natin ngayon, hindi niya sinasabi na hindi mahalaga yung mga bagay na yan dahil wala pa siya nun. Kaya niya po ito sinasabi dahil nakuha niya na lahat ng mga bagay na to. Meron pong isang artista or merong isang public figure ang sabi niya, sana makarating tayong lahat sa tuktok. Bakit? Nang sa ganun makita natin na yung tuktok, hindi siya ang ibig sabihin ng buhay natin. Hindi siya, or yung tuktok na yun, wala yung dadaling fulfillment sa ating mga buhay. So kung sa araw po na ito, ang mga buhay natin, ang ating mga puso, ang ating mga mata, ang ating mga paa, ay nasa mga bagay ng mundong ito, sa mga sasabihin ng mga tao sa paligid natin. I hope po that God will fix our eyes, that God will fix our hearts, na ang maging gaze po natin, ang ating mga maging mata, ay hindi sa mga bagay na ito, pero walang iba kundi sa ating Panginoon. Can I hear an amen po sa lahat ng gising pa? Amen po. All of these things are meaningless. Mga kapatid, let us stop chasing meaningless things. Even I po, na-remind rin po ko na pwede akong gumawa ng mga bagay at i-brand ko siya na para sa Lord. Lord, para sa itong ginagawa ko sa ministry. Pero if hindi talaga siya para sa Lord, all of those things, kahit na nasa church pa siya or sa ibang mga ministry, pero if hindi talaga siya para sa Lord, all of these things are meaningless. So as we fix our eyes on Jesus, as we fix our eyes in our one true King, ano po ang mga bagay na kailangan po nating maalala as we study the Word or as we study the story of King Jehoshaphat? First of all po, see the promise through the lens of truth. Can we say that word po, truth? Napakarami ng mga versions ng katotohanan ang kumakalat ngayon. Napakarami ng mga versions ng kung ano ang totoo na kumakalat ngayon. Pero alam natin kung ano ang katotohanan. Na ang katotohanan ay hindi opinion ng tao. Ang katotohanan ay hindi kung anong sinasabi ng ating mga emosyon. Ang katotohanan ay ang salita ng ating Panginoon na ibinibigay niya sa atin. Kaya nga po nung sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verses 5 to 9, then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord. And ito yung sinabi niya. Bakit niya sinabi yung mga susunod na salita? Hindi niya po ito sinabi dahil lang trip niya lang mag-cite ng mga bagay about kay God. Pero ito kasi mga bagay na ito yung katotohanan. Ano sabi niya? Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? Sinasabi niya ito dahil ito yung katotohanan. Hindi po siya katotohanan na nasa salita lamang na binabasa nila. Pero ito yung katotohanan
na-experience nila sa kanilang mga buhay. Sabi po sa verse 8, they have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment, plague, or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and we will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Bakit nila sinasabi yun? Hindi lang dahil nakalagay sa word, pero dahil na-experience nila yun, that every time that they cry, from generations to generations, that in every time na sila iiyak sa Panginoon, in every time na tatawagin nilang Panginoon, sasagutin sila ng Panginoon. Yun po yung lens of truth. Lens of truth is not just knowing Bible verses, but lens of truth means you know the Word of God from the Bible itself, but at the same time, nakita mo yung manifestation nun sa buhay mo. Can I hear an amen? We are not meant na kunin lamang yung information, kasi kahit ChatGPT, pwede na sa ating sabihin lahat. Pero ang gusto ko pong sabihin sa atin na hindi lang tayo meant na matuto o mapuno ang ating mga isipan. Bagkus ang ating mga mata, makita natin nang tayo rin po mismo ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi ka lamang nandito para matuto, nandito ka para ikaw mismo ay maging witness ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Na kapag sinabi ng ibang mga tao, pag sinabi na kung sino mang preacher na tatayo dito, na si Lord ay provider, alam ko yan, pastor, kasi nag-provide sa akin si Lord. Pag sinabi na si Lord ay healer, alam ko yan, pastor, kasi pinagaling ni Lord ang mga may sakit sa pamilya ko. Pag sinabi ni Lord na siya ang deliverer, alam ko yan, pastor, kasi dineliver ako ni Lord sa bawat season ng buhay ko. Na kapag sinabi ng pastor na si Lord ay faithful, alam ko yan, pastor, na dahil sa bawat kabanata ng buhay ko, hindi nawala ang Panginoon sa buhay ko. Hindi lamang information na alam mo sa 2 Chronicles o sa New Testament, pero ikaw din mismo, alam mo, nag-manifest ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang mahirap madalas sa atin, tinitignan natin ang mga bagay sa mga physical lamang. Ibig sabihin na physical, kung anong nakikita natin. Kung nakita natin, ito yung problema, naku, baka hindi na ako lumagpas dyan. But again, we must see the promise of God, the promises of God, through the lens of truth. Totoo ang problema, totoong mga alon, napag-aralan natin yan. Totoong mga bagyo, totoong mga dumadaan sa buhay natin. Pero huwag natin kalimutan na ang isang malaking katotohanan pa ay present ang Panginoon at tunay ang Panginoon. At kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari yon sa buhay mo. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ano sabi? For no matter how many promises God has made, they are yes. Can we say the word yes? Kanino daw yung yes na yun? Kay Christ. Bakit po? Kasi lahat ng mga promises na binigay ni Lord, ang naging katuparan ay si Jesus. So sa lahat ng promises ng Lord sa Old Testament, si Christ yung naging fulfillment. Dumating si Kristo sa mundong to upang magdala ng salvation, i-offer ang freedom, i-offer ang bagong buhay sa ating lahat. So ano pong ibig sabihin? Kung may mga promises ang Lord sa kanyang salita, at tayo ay nagda-doubt pa rin, at tayo ay nakasettle pa rin sa mga sitwasyon sa ating mga buhay, let us remember po, ng fulfillment ng lahat ng pangako ng Panginoon ay si Kristo. The Word became flesh, the promise became flesh, na ibig sabihin kung hindi lang sinasabi ng Panginoon na mahal ka niya, pero pinakita niya na mahal ka talaga niya dahil namatay siya sa cross para sa iyo at nabuhay siyang muli para i-offer ang kaligtasan para sa iyo. Kaya nga po, ano pong sabi dito? They are yes in Christ. And so through Him, through Christ, the fulfillment of the promises, ano pong sabi? The Amen is spoken by us to the glory of God. Bakit po ba sinasabi yung Amen? Ano ibig sabihin ng word na Amen? Truly. Ano ibig sabihin ng Amen? Truly. So bakit po sinabi dito, through Him, the Amen is spoken by us? Bakit? Kasi lahat tayo recipients ng kabutihan ng Panginoong Jesus. So ano pong ibig sabihin? Tayo lahat ay nag-i-amen na mabuti ang Panginoon kasi nakita natin, naranasan natin na mabuti ang ating Panginoon. Hindi lang kaalaman, pero naranasan natin. Lord, mabuti ka talaga dahil finulfill mo yung promise mo kay Christ at hanggang ngayon sinasamahan kami ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. So Lord, kapag tinanong kami ng mga tao na hindi nakakilala sa iyo, kung mabuti ka ba talaga, kung buhay ka ba talaga, at kung tumutupad ka ba talaga ng mga pangako, ang sagot namin ay oo at amen. Dahil nangyari lahat ng mga pangako mo sa buhay ko. At ang mga pangako pa na binigay mo ay mangyayari pa sa mga susunod na kabanata ng buhay ko. Amen po. So ang promise ng Lord is He is with you
kung ikaw ngayon ay dumadaan sa sitwasyon na parang hindi ka na makakalagpas, tandaan mo ang promise, He is with you. Ano ang magpapalegitimate ng promise na yun? He is with you kasi tinupad ni Jesus ang pangako na yun. He is with us. Amen po? So, every time po na tayo ay dadaan sa mga bagay na mahirap, let us focus or let us see the promise po through the lens of truth. Not through the lens of our situations, not through the lens of what other people are seeing, but through the lens of His Word. Amen po. Second po, focus so that you may obey and imitate. Focus. Sabihin mo nga sa kanan mo katabi, focus. Sa kaliwa mo katabi, focus. Focus ng mga mata natin, hindi po ba? Sabi po dito ni Jehoshaphat, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. We do not know what to do, but our eyes are on you. Lord, we are waiting for your instruction. We are listening sa kung anong gusto mong sabihin sa amin. Lord, we are seeking your will. We are seeking your presence. We are asking for your deliverance. Lord, kung ano sasabihin mo, kung ano ipapakita mo, gagawin namin. Yun ang sinasabi ni King Jehoshaphat. And alam niyo po kung ano maganda? Sinabi sa kanila ng Lord, etong commandment ng Lord sa kanila. Ang ganda po na story na to. Sabi sa 2 Corinthians 20, Chronicles po, 20 po ulit, verse 15 naman, sabi, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you, do not be afraid. Pwede bang sabihin mo sa kanan mo katabi, do not be afraid. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Ang ganda po, no? For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march down against them. May commandment pa rin. Pumunta kayo, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of gorge in the desert of Jeruel. Alam na ni Lord kung ano mangyari. Verse 17, you will not have to fight this battle. So, ang commandment ng Lord, may mga battle sa Bible na may commandment ng Lord na kailangan nilang gawin. But here, specifically, ang sabi ng Lord, you will not have to fight this battle. Wala kayong gagawin. Ano sabi? Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem. And then, re-emphasize ng Lord, do not be afraid, do not be discouraged, go out to face them tomorrow. Ang ganda. And the Lord will be with you. Minsan, kakasettle natin sa mga pamamaraan natin. Kakasettle natin sa mga bagay na akala natin yun na magde-deliver sa atin. Pinapahirapan pa natin ang ating mga sarili. Pero hindi natin alam na kapag kay Lord nakinig tayo, kapag kay Lord nag-focus tayo, minsan simple lang pala ang mga bagay. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, follow God's example, therefore as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ibig sabihin, we are meant to imitate kung ano ang pamumuhay ng Panginoon Jesus nung siya ay nandito pa po sa lupa. Mahirap pong gawin, pero po binigay ng Panginoon ng Holy Spirit to help us imitate Him. Let us be reminded, church, that the world is watching to see whether our eyes are really fixed on Christ and if our lives really reflect Him. Sino po dito may mga hindi pa nakilalang kamag-anak kay Jesus, magsabi ng amen. May mga kaibigan, may mga mahal sa buhay. Alam niyo po, the greatest invitation card na pwede nating mabigay sa kanila ay yung pamumuhay po natin. The greatest way to invite them to Christ or to point them to Christ is our lives. Paano po natin yung magagawa? Again, sinabi po natin, when we focus on God, it will be easy to obey Him and to imitate Him. Last but not the least po, as you look into His goodness, let His goodness lead you to worship. Ang hirap i-worship si Lord. Ang hirap kumanta kay Lord. Ang hirap magtaas ng mga kamay kay Lord. Pag ang mga mata ng puso natin ay nasa ibang mga bagay. Pag ang ating mga mata ay nasa ibang mga bagay, pag ang ating mga mata ay nasa ating mga sarili, mahirap mag-worship kay God. In a generation that is so vain, in a generation that looks extremely on themselves, we need to realign our eyes papunta sa ating Panginoon. Bakit? Because as we look into His goodness, hindi
natin mapipigilan na magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 20, verses 18 to 21, Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and the Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Ano pong sabi? Ano pong sabi nila? They stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Oftentimes, ang paniniwala natin, ang worship nasa puso lang. Mahalaga nag-worship ka sa puso mo. Pwede ba yun na makontain ng puso mo lahat ng kabutihan ng Panginoon? Lord, thank you so much po Kung alam mong mabuti ang Panginoon, hindi mako-contain ng puso mo lang. Ito'y magmamanifest sa lahat ng mga galaw ng iyong katawan, ng iyong boses, at hindi lamang sa pagkanta at pagtaas at pagtalon at pagyuko o pagluhod sa Panginoon, pero sa pang-araw-araw nating buhay. Can I hear an amen? Bakit po? Kasi Lord, napakabuti mo, hindi ko naman deserve, pero binigay mo pa rin sa akin. Verse 20, nandito pa po ba kayo? Lahat na nandito pa magsabi ng amen. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, kingdom of Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God." Can we say to ourselves, sabi mo sa sarili mo, have faith. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." Sabi po dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Our life. Our life. Pero ang ganda po na sinabi ni Pastor Raymond na yung generosity, isang area pa lang siya na pinag-uusapan natin about sa pagiging Christian. About sa pagbibigay ng buhay kay Christ. Hindi lamang sa financial resources ang pagbibigay kay Jesus, pero buong buhay natin. For some of us, we may say, ang dami naman kailangan gawin. Pero hindi natin to ginagawa to earn. Ginagawa natin to as a response. Lord, maraming salamat po. Hindi ako enough. Pero Lord, kung ito lang ang meron ako, itong buhay na to ang meron ako, ibibigay ko para sa iyo. Because you deserve